Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jun, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025 General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa PRIB o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senador Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, June. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanko doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dun sa nakita natin, dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing naman sa Senado. Sa Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. May mga pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa bababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate, June. Oh, sinasabi mo nga kanina si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook na talagang kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito para hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Yes, June, yan pa yung mga susunod nating lininawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan pa na natin kunin ang pahayag. Particular na si Chairman ng Committee on Finance, Senator Grace Poe. June. Sige, Asher. Bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Maraming salamat,
Asher Kadapan Jr. nagulat ng live mula sa Senado.